Ladies and gentlemen, in this video, ituturo ko sa inyo ang strategy na ginamit ko para makahanap ng tamang produkto that helped me build my 9-figure e-com empire. This is the step-by-step playbook na sana nalaman ko nung nagsisimula pa lang ako. Kahit newbie ka pa lang or may online store ka na, ang strategy na ibibigay ko sa inyo will help you guys 10x your sales in just 30 days. By the way, if you don't know me yet, I'm Richmond Tan. Nearly 5 years na ako sa e-com industry at ngayon tumutulong ako sa mga sellers para maabot nila ang sales goals nila. By the way, may agency rin ako na tumutulong sa almost 200 e-com sellers para mag-grow ang online stores nila sa Shopee, TikTok, and Lazada. If ever you're interested, you guys can send me a message. Here are a few examples of the successful clients that we've handled. If they can do it, you can too. So enough talk, let's dive straight into it. Ang isa sa pinaka-importanting bagay bilang isang seller ay ang pagpili ng tamang produkto. Kung pangit ang product mo, kahit ang pinakamagaling na coach sa buong mundo ay hindi ka matutulungang makabenta. On the flip side, kung magbigay ka ng isang magandang produkto sa isang hindi magaling na seller, bebenta pa rin sila. Sure, marami silang pagkakamali na magagawa habang natututo pa lang sila, pero mas maganda pa rin ang magiging performance nila compared sa isang magaling na seller na walang magandang produkto. Kahit na gumawa ng sobrang daming mali ang newbie na seller, they can still outsell the expert if they have the right product. That's why I believe that to be able to run a successful e-com brand, one of the most important thing is to find the right niche at magbenta ng tamang produkto. You can do everything right. Mag-design ng magandang store, solid na ads, maraming affiliates, kompleto yung sistema, pero kung pangit ang produkto mo, at the end of the day, wala pa ring benta. Ngayon na alam mo na ang kahalagahan ng pagpili ng tamang produkto, kailangan naman natin hanapin ang produkto na ibebenta mo. First are trending or high-demand products. Kadalasan, ito yung mga generic or currently nagva-viral na mga products. Pangalawa naman ay ang mga timeless or ultra-niche. Yung mga ganitong produkto ay may specific na market lamang at may sinosolve na consistent need. Kaya usually, long-term ang potential ng ganitong mga produkto. Let's break it down even further. I'll walk you through the pros and cons para makita mo which one fits your strategy best. Starting with the first category ng mga trending products. Karaniwan, sobrang ikli lang ng shelf life ng mga product na ito. For these products, most of the time, tumatagal lang ng ilang linggo or ilang buwan bago ito mawala sa uso. Ibig sabihin, kailangan lagi kang updated at mabilis makasabay sa bagong uso. Ang downside sa ganitong category ay usually mas mababa ang kita kada item. Dagdag pa dito ay sobrang daming competition. Palaging may sumusubok, babaan ang presyo at nakawin ang market share mo. But the upside is huge. Ang ganitong mga product ay sobrang importante ng timing at speed. Pwede ka mag-scale ng mabilis at maka-generate ng malaking sales sa maikling panahon. Basta, tama ang execution mo. Let me give you a real example from one of my clients' account. Ang niche nila ay beauty products. Sa industry na to, sobrang bilis magbago ng trend. Sa loob lang ng 3 months, 4 na beses nagpalit ang top-selling products. Ganun kabilis ang galawan. Pero ang good news, kung makasabay ka sa mga trend at pagbabago, ang laki ng pwede mong kitain. Sa client na ito, in just 4 months, nakatulong kami maka-generate ng 6 million sales and over 40,000 orders. Sa isang account pa lang to. The key to success? Staying agile, testing products quick, at laging alerto kung ano ang next na trend. Yung second category, these are mga niche items na hindi necessarily in demand. Pero, essential ito sa iilang grupo ng mga tao. Yung tipong kahit anong season, may bibili at bibili pa rin sa produktong ito. Mas mababa man ang sales volume kumpara sa trendy products at mas mabagal man ito mag-scale, pero ang malaking advantage para sa mga products na ito ay ang profit margin. Dahil specific lang ang audience na tina-target nito at hindi sobrang saturated ng market, pwede mong i-price ang presyo mo ng mas mataas at mas solid ang margins mo for long term. Kumpara sa first category, pwede ka kumita ng same amount while doing 5 to 10 times less work. Let me give you another client example. Ang niche naman nito ay nasa fabrics. Usually, ito yung mga gamit for clothing or tailoring. Totally iba ang strategy na ginamit namin dito compared dun sa unang clients. Para sa client na ito, instead na sumasabay sa uso, nakafocus sila sa consistent na pag-i-improve ng kanilang produkto at solid na customer experience every single time. Bakit?
Kasi alam nila na ang produkto nila ay hindi kailangan sumabay sa uso dahil ito ay isang necessity. Ang mga fabrics ay parte na ng daily life. Whether pang bahay, pang business, or pang personal, ginagamit ang fabrics. Kaya steady at reliable ang demand. Ibig sabihin, di nila kailangan makipaghabulan sa trend. Nakapag-build sila ng stable at sustainable na business bilang go-to sa quality and consistency sa niche nila. At ang pinaka-best part, meron silang 60 to 70% profit margin na sa kanila mismo napupunta. Hindi sa platform, hindi sa government, hindi sa kanila. I'm sure mas malinaw na sa'yo kung ano ang niche na gusto mong pasukin. Kung gusto mo makabuild ng sustainable or scalable na e-commerce brand, ang product mo ay dapat nakakapagbigay ng solusyon sa isang problema or nakaka-fulfill ng isang need. Let me give you a few examples. Mga produkto tulad ng household appliances that can help our everyday lives at mapaganda ang comfort ng bahay. Another examples ay mga accessories for specific products tulad ng kotse, motorcycle add-ons that are bought for the reason of enhancement or customization. The key? Magbenta ng mga products na actively hinahanap ng mga tao because it adds value to their life. When your product becomes part of the solution for someone else's problem, di mo na kailangan ipilit ang pagbenta. Kusang mangyayari yan. Kapag nagsisimula ka, you don't need to limit yourself to one specific product or one specific niche. In fact, it's completely normal and even smart to test multiple niches and multiple product lines. This type of testing will help you figure out kung saang niche ka pinakabagay at kung saan ka pinakamerong competitive advantage. Pero syempre, wag mong i-overwhelm ang sarili mo by testing too many products at once. A good rule of thumb is to focus on 3 to 5 products per niche. Sa ganitong way, makakakuha ka ng solid market feedback without spreading yourself too thin. Remember, ang goal ay hindi to spend 2 to 3 months para mahanap ang perfect na produkto. Ang kailangan mong gawin ay i-test ang 4 or 5 products na iiba ang niche, i-monitor ang results, and let the market tell you which products are effective. Kapag nahanap mo na yung winning category based sa sales at engagement, doon mo pwedeng doblehin ang effort at palawakin ang product line sa loob na niche na yon. This approach is fast, efficient, and based on data, not just guesswork. That way, you are putting yourselves in a position to succeed. Now, let's talk about how to source suppliers and manufacturers. A common mistake I see beginners do ay tumitingin sila sa iba at sinusubukan nilang gayahin ito. Ina-assume nila na kung gumagana ito sa iba, gagana din ito sa kanila. But remember, this is the wrong approach. Why? Kasi wala kang parehong connection, resource, or suppliers na meron yung ibang sellers. Baka hindi mo makuha ang produkto sa parehong presyo, or worse, you end up with a product that is far worse in quality. At kung nagbebenta ka ng product na mas mahal or pangit ang quality, you're setting yourself up for failure. As a result, this often leads to 2 major problems: higher cost and worse quality material. Sa huli, may iwanan ka lang ng inventory, frustration, at sayang na oras. Instead, ang dapat mong gawin ay mag-focus ka sa sarili mong supply chain base sa kung ano ang available na resources sa'yo. One approach that I personally recommend and use ay tumingin ka sa paligid mo at doon ka maghanap ng suppliers. Magugulat ka na lang na sobrang dami palang opportunity sa paligid mo. Basta alam mo kung saan ka dapat tumingin. Start by tapping into your local community. Ask yourself, are there small manufacturers, wholesalers, or suppliers nearby that you can personally visit? Do you have friends or family who are already in the industry, whether it's garments, food, accessories, or general merchandise? Or lastly, is there someone in your network who can connect you to someone with access to bulk products or materials? The advantage of using your local or personal network is twofold. Number 1, madalas na makakapag-negotiate ka ng magandang presyo at flexible na payment terms. Lalo na kung may level of trust na sa pagitan nyo. Number 2, maaari mong personally i-check ang produkto bago mo ibenta ito sa mga customers mo. At syempre, makakapag-establish at build ka ng relationship sa isang magandang supplier na personally kilala mo. This method also gives you a unique competitive edge. Habang ang mga iba ay naghahanap sa Alibaba or sumusubok gayahin ang ibang sellers, ikaw naman ay bumubuo ng sarili mong network and ecosystem.
kung saan magkakaroon ka ng isang sistema na hindi basta-basta magagaya ng ibang tao. I know this because ilan sa mga pinakamagandang produkto na nabenta ko ay galing sa mga suppliers na kakilala ko. Kaya bago ka lumayo, tumingin ka muna sa paligid mo. I still remember when I first started selling. I failed multiple times. Dahil ba hindi ko alam ang ginagawa ko? No, I was doing everything right. Magandang ads, magandang store, pero the problem was my product. At nung nagsimula ako magbenta ng product na hinahanap ng tao instead of sumasabay sa trend, that's when my store really took off. At first, I was offered the product by someone at mukha namang itong good deal. So I jumped on it, thinking nakikita ako ng malaki. But looking back now, I realized the problem. Ako na pala yung pang-5 reseller ng product na yun. Sobrang taas ng presyo, hindi ko ma-markupan, at hindi na ako makasabay sa competition. Doon ko na-realize na kung gusto ko magtagumpay, kailangan ko tumigil mag-rely sa offer ng ibang tao. Instead, I have to focus on building my own supply network. And I look around. At ang ginawa ko ay tumingin ako sa paligid ko. And guess what? Isa sa pinsan ko pala ay may manufacturing ng slippers. Nag-usap kami, nakipag-partner, at nakakuha ng magandang deal sa isang quality na produkto. At doon na nagbago ang lahat. That was the first real success of my online business. Because I finally had a product that made sense. Steady margins, steady supplies, good relationship with suppliers, and a story that I could tell. Now that you know the fundamentals of choosing the right product, panahon na to take action. Let's do a quick exercise together. Umupo ka, kumuha ka ng papel, at simulan mong isulat ang listahan ng mga potential product ideas or niche na interesado ka. Hindi kailangan perpekto, isulat mo lang ang lahat ng maisip mo. Sunod ay isulat mo naman ang mga tao sa existing networks mo. Friends, family, kapitbahay, or kahit mga small local business na posibleng maging suppliers. At ito ang mahalaga. Ang supplier mo ay hindi kailangan nagbebenta ng final product. Maaaring meron lang silang access sa raw materials na pwede mong gamitin bilang component ng final product mo. For example, sabihin natin na ang tito mo ay may textile shop. Hindi siya nagbebenta ng damit, pero may access siya sa iba't ibang klase ng tela. Pwede mong kunin ang materials na yon, gumawa ng sarili mong custom tote bag or damit. You'll be surprised kung gaano karaming opportunity pala ang nasa harap mo. Hindi mo lang napapansin. Anyway, I hope all the information I shared with you today, along with that little exercise, ay makatulong sa tagumpay mo bilang isang business owner. Always remember, lahat ng malaking negosyo ay nagsimula sa maliit. What's important is that you take action now. If you like this type of video and want to grow your e-commerce store, make sure you drop us a follow and subscribe, and I'll see you in the next video.